Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol dito sa salary increase. Ayan, update po yan ngayong araw, July 12, 2024. Ayan, so nakita po natin sa isang Facebook post ng page ng Teachers Dignity Coalition or ng TDC. Ayan, kasi dialogo po kasi sila sa DBM. Ano po, nakipag-usap sila, nagkaroon sila ng dialogue, no? Kung hindi ako nagkamali kahapon, ano po, so by the way, credits po sa official page ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, so sa kanila po galing itong ating information na ibabahagi natin ngayong araw. So ito po yung mula sa Teachers Dignity Coalition official Facebook page. Ayan, sabi diyan, result of DBM studies on salary increase, dialogue between Sir Benjo of Teachers Dignity Coalition TDC and DBM on July 11, 2024. So tama nga tayo ng mga kamaestro. So kahapon ito nangyari. Ayan. So ang tanong nila sa DBM kung may aumento ba ngayong 2024. So ang naging sagot naman po or naging tugon naman ng DBM sa kanilang katanungan ay ito. Meron, magiging bahagi ito ng Salary Standardization Law 6 at ito ay retroactive to January ngunit kailangan pa ang approval ng Pangulo. So ito po yung malinaw doon mga kamaestro, no? So tuloy ang ating salary increase. So hindi lang natin malaman kung magkano talaga yung eksaktong amount, no? Pero ito ay magiging bahagi ng Salary Standardization Law 6, no? At ito ay magiging retroactive. Ito yung maganda diyan kasi pag sinabi nating retroactive, no, based po sa pagkakaintindi natin, no, i-correct niyo lang po ako kung mali ako ng pagkaintindi. Pag sinabi kasing retroactive, kahit halimbawa, ngayon na-aprobahan yung executive order, for example, na-aprobahan siya ng August 2024. So dahil ito ay retroactive, so makukuha natin yung increase mula January hanggang itong taon na to, ano po, yung buong taon ng 2024. So yun po yung pagkakaintindi natin diyan, ano mga kamaestro. Doon, no, dito. So pwede siyang pag once na ma-aprobahan po siya ng Pangulo, ay matutuloy na talaga ang ating salary increase. Ito po yung discussion, no, para mas malinawan po tayo. So the GAA 2024 or yung General Appropriations Act, ano po, has allocated funds for the salary increase of civilian government employees. So actually hindi lang naman teachers to. So lahat po ito ng government employees yung may salary increase. Ayan, so siyempre nakapokus tayo sa teachers kasi tayo ay kasama sa DepEd. Pero ito po ay lahat po ng government employees po itong salary increase na mangyayari, no? Then pangalawa, the Governance Commission for GOCCs or GCG has conducted studies for salary increase under the Salary Standardization Law 6 likely through an executive order. Yun nga, so pwede siyang maaprobahan through executive order, no? Kahit hindi na siya dumaan sa Kongreso or sa Senado kasi pag doon dumaan, medyo matagal pa yun. Meron pang first reading, second reading, final reading, ano po. Maraming reading pa yan. Pero pagka yan ay binaba through executive order, so anytime pwede siyang maaprobahan, so pwede na siyang i-implement. Alright? Next, the study is complete. So yan, malinaw din yan. Kompleto na. Ibig sabihin, tapos na. No? So marami kasi reklamo, nagko-comment, diba? Doon sa mga previous videos natin. Ang tagal naman ng pag-aaral na yan. Anong klaseng pag-aaral yan? So dito po, malinaw po, tapos na. Ayon po yan sa TDC. And the proposal is awaiting presidential approval. If approved this year, the increase will be retroactive. So yun yung sinasabi natin kanina, yung pinag-usapan natin kanina na retroactive. Alright? Then according to the DBM, the salary increase under the scheme will be more competitive than previous ones and expected to be retroactive to January 2024. So ibig sabihin ng competitive, ibig sabihin medyo mas maganda-ganda, no, mga kamaestro. Ayan, so hopefully. Then the TDC states that the teacher salaries should not be based on the SSL as the Magna Carta criteria should prevail. The group is coordinating with some legislators for this proposal. Ayan, so yun po yung latest updates natin. Di ko pa alam kung good news po para ito sa inyo, no? Pero para sa akin, medyo good news na rin, ano? Kasi kahit paano, tapos na yung pag-aaral nila dito sa ating salary increase. And mayroon naman mga positives, ano po. So sabi nga dyan, approval na lang ng Pangulo ang inaantay, no? So kapag yun ay na-approval, so anytime soon ay matutuloy na itong ating salary increase, hindi lang for teachers but for all government employees. So far po, yan muna yung ating updates regarding dito sa ating salary increase. Ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga updates about sa salary increase and other benefits ng mga teachers
and other government employees. And syempre, click mo ang notification bell button para pag may mga bago tayong uploaded na videos, manonotify ka agad at ikaw yung unang makakapanood. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!